dyan na alam namin nangarag kayo sa pag-aasikaso sa mga babies nyo kanina. Magsama-sama tayo sa loob ng 30 minutes dito sa ating happy place. At syempre, di lang tayo marerelax dito. Makakakuha din tayo ng mga tips para mas mapagaang ang buhay nating mga mommy at wifey. Kaya naman, umpisa na natin yung mga bonding na yan. Magsama-sama tayo dito sa Happy Wife, Happy Life! Bilang Happy Mrs. Chef, magluluto tayo ng mga putahing patok na patok sa panlasa ni Mister, mga anak, buong pamilya at mga kaibigan natin. Bilang happy new mommy, pagsasaluhan natin ang hirap at ligaya ng pagiging isang ina. Bilang happy partner sa pagpapabeauty, magpapalitan tayo ng mga tips para timeless ang ating kagandahan. Bilang happy mommy rakitera, magtutulungan tayo sa pag-asenso. Maswerte ako kasi nakilala ko ang isa sa pinakahinahangaang veteran actress. Pero higit sa pagiging magaling na artista, motherhood peg ko rin si Miss Butz Anson Roa. Happy morning mga mommies! Ako po si Butz Anson Roa Rodrigo. Ako po ay isang happy mom and definitely a happy wife. Isa sa mga tinitingalang aktres ng movie industry ay si Miss Butz Anson Roa. Tatandaan pa ninyo ang tita Carla nyo, di ba? Habang naghahanap kayo ng perfect mother. 1968 nang magsimula siyang umarte sa silver screen. Naging kilalang top leading lady ng kanyang kapanahunan. Ilan sa mga sikat na nakapareha niya sa mga pelikula ay sina former President Joseph Estrada, Senator Ramon Revilla Sr. at si Fernando Poe Jr. At present, siya ay Pangulo ng MOWEL Fund o Movie Workers Welfare Foundation Incorporated, na isang organization na tumutulong sa mga manggagawa ng pelikula. Isa rin siyang happy mommy sa kanyang 4 na anak at happy lola rin sa kanyang mga apo. Butz, do you take king here present for your lawful husband according to the right of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. Last year, pinatunayan ni Miss Butz na ang puso ay hindi tumatanda after she got married sa kanyang happy husband na si Attorney King Rodrigo. Katulad natin mga mommies, happy wife din si Miss Butz Anson Roa. Yes, ma'am. I'd like to start with, paano po ba kayo nag-umpisa maging isang Butz Anson Roa? Ang tatay ko artista kaya nasa dugo. Ah, okay. Kaya nung nasa college ako sa UP, kinuha na agad ako ng TV5. Ah, TV5? Yeah, oh, my wow! first foray into TV was with TV5, Channel 5. Kinuha na agad ako para mag-co-MC with Pete Roa, who would eventually become my husband. Your husband? Oh, wow. Okay. In a teen dance program called Dansorama. Okay. Ma'am, ano naman po tayo sa personal life? So, isa sa mga pinakasikat na pelikulang pinagbidahan nyo is Wanted Perfect Mother na directed by Director Lino Bronca. Yes, matanong ko po kayo, sa tingin nyo po ba, meron ba talagang perfect na mother? Wala. In the same manner na walang perfect wife, walang perfect marriage, Yes. walang perfect life. Ma'am, tama po kayo. Wala nga naman pong perfect. Pero para sa inyo, ano po ba yung ideal na mom, ideal na wife? Ideal na wife, kahit sa Biblia, sinasabi sa atin yan, ang isang ideal na wife ay yung iniaangat yung husband niya. And tungkol naman sa perfect mother, siguro ganun din, ano? Kaya lang, ang inaalayan ng pagmamahal, ng serbisyo, ng atensyon ay mga anak din. Although I've always believed na
kapag pumasok ang isang babae sa pag-aasawa, sa marriage, parang mas malaki ang obligasyon niya sa kanyang asawa kaysa sa mga anak niya. Paano po kayo maging isang happy mommy para laging happy yung children ninyo? I think it all starts with being a happy person. Kapag happy person ka, in general, happy everything ka. Happy worker, happy friend, happy teacher, happy TV host. Yes. Kaya nga, happy wife, happy life. Yun, oo. And happy mother, karugtong ng happy wife, happy Yes. life. I think the secret is, while you have to know yourself, sabi nga ito ni Pope Francis, no, rise above yourself and live for others and serve others. The other-centered person is the really happy person. Speaking of Pope Francis, ma'am, you're one of the lucky ones na napili para makasama po siya during this visit. Nakilala niyo po siya. How was that experience? It was a great blessing. Marami kaming natutunan. Especially my mother-in-law, na 100 years old. 100 years old. 100 years old, naka-wheelchair, naka-oxygen tank, umakyat sa stage para kasama namin humarap sa Pope. That's a great blessing. You mentioned po, you are now Mrs. Attorney King Rodrigo. So, tanong ko po sa inyo, ano naman, medyo love life naman po tayo ngayon. Pwede niyo po ba ikwento sa amin yung love life? Just last year po, you got married, June right? 14 of 2014. Yes. How did that happen? It just happened, hindi inaasahan. Kami ni Attorney Rodrigo ay family friends. No? So, nung nabiyudo siya about 6 years ago, nabiyuda ako about 7 years ago, every once in a while nakikita pa rin kami, pero wala lang. Until about July of 2013, yung anak niya na nagkaroon ng cancer sa New Jersey ay tuluyan nang namatay after he took care of her. And nung inuwi dito yung ashes, nagkaroon ng memorial mass, nag-attend ako, dun talaga nagsimula. Sabi nga, God closed the door on him dahil nawala yung anak niya. But open dumating naman daw si Boots. Yes, nag-open naman ng window. Oo, ng window for that. So after that, yun, nag-regular dating na, kita na, dinaan ako sa maraming tula. Oh, wow. May nag-aano po siya? Oo, until the time we got married, siguro kung mga 17 na tula. Wow! And Tita, in your past interviews, you always mention na ang puso ay hindi tumatanda. How is it finding love the second time around? To start with, siguro mas totoo yung love found me the second time around. No? But in the beginning, nung nandiyan na nga si Attorney King, ang iniisip ko nga, dapat ba ito mag-progress? Kasi andun yung age factor, di ba? Yes, When we got married, he was 75, I was 69. Imagine, mga lolo't lola na kami. So, practical pa ba yan? Counted na siguro mga years namin. But what was important to us was nandun yung talagang pagmamahal. And on the matter of morals and faith, iniisip namin, and Attorney King was very vocal about it, na hindi naman pwedeng magsama lang kami, mag-live-in lang kami. We have to institutionalize the relationship and formalize it in the eyes of God and in the eyes of man. Kaya, yun, kahit na uugod-ugod na kami, nagpakasal kami. And then, ang isang highlight siguro nakatutuwa, yung kanyang, at the time, 99-year-old mother, na ngayon ay 100 years old na, nung humarap sa Pope. Yung 99-year-old mother niya ang naghatid sa kanya sa altar. Speaking of happy marriages, how can you, ano pong advice mo bibigay niyo sa amin to keep the love burning or to, keep a happy marriage talaga? Well, to start with, yung marriage, hindi yan 50-50 eh. Hindi yan give and take. Yes. It's give and give. Give and give, and the taking will take care of itself. Given na, siguro hindi naman maraming taon nang natitira sa amin, our vow to each other and to the Lord is, we will, the rest of our lives, we will make the best of our lives.
And we will not only add years to our lives, but add life to the years that the Lord will give us. Wow. Na, ano talaga sa love story ninyo. Wow. Sana kami din ni Jimmy ganyan pagtanda namin. Masarap sana. na mahirap, Oo. di ba? I'm sure, opo. Tita, last question na lang po. Since narinig na namin yung love story ninyo and yung relationship ninyo ni Attorney King and also yung pagiging happy mommy niya rin po. What makes you a happy wife? The love of God, the love of my husband, and my love for him, and knowing that this life is not to be lived just for oneself, but for the other person. For the other person. Ma'am, thank you so much for guesting on our show. Madami po ako natutunan and I'm sure yung mga mommies at home, madami din pong natutunan. And sobrang na-inspire po ako sa love story ninyo. Salamat. At kami naman, kaming mga oldies, parati naman kami na-energize at na-inspire din ng mga katulad niyo. Oh, wow. Thank you. Thank you. And another thing po, happy birthday. Ay, thank you. We have something for you. Naalala ko na naman na Ayan tumatanda po. na ako lalo. Okay lang, wala naman po sa itsura eh. Happy birthday. And I'll send you also some lolly cakes for my Thank you. Apo. Yeah, I've heard about that. Salamat. Yes. Thank you. Ano ngayon ang mga patok dito? Yung mga bestseller at madalas in-order ng mga tao na pupunta dito? Isa sa bestseller namin ang ramen. Ramen. Kain, mura, masarap, busog. Mga mommies, samahan niyo ako mag-food trip sa mga kainang pang international ang lasa. Pero ang presyo talaga namang abot kaya. Dito sa Tondo, Manila, may isang karinderya na dadaling ka sa Land of the Rising Sun, Japan. Ito ang Suzuki Karinderya na pinamamahalaan ng ating happy wife na si Edith Suzuki. Nagtrabaho sa Japan si Edith bilang isang entertainer at doon ay nakilala niya ang kanyang asawa na si Toshiaki Suzuki. Mami, kwentuhan niyo naman kami. Paano ba nag-umpisa tong Suzuki Karinderya? Tumira ako sa Japan, 26 years ako doon tumira. Tapos naisipan namin ng mister ko na umuwi nga ng Pilipinas. Dahil hindi lahat naman nagja-Japan, swerte. Dito nga ako sinuwerte. Abot kayang Japanese meals ang ino-offer ng one-of-a-kind karinderya na to. Mga Japanese food na kapag in-order mo sa ibang restaurant, tsak, butas ang iyong bulsa. Ano ngayon ang mga patok dito? Yung mga bestseller at madalas in-order ng mga tao na pupunta dito? Isa sa bestseller namin ang ramen. Ramen. Affordable yan, murang-mura, masarap. Tapos kompleto na siya, nakakabusog, di Oo, ba? busog. Kagaya rito sa Tondo, gusto kong makakain sila ng mas mura. Maganda yun yung idea ni Mommy Edith na hindi mo kailangan ng sobrang maraming pera para makakain ka ng pang-international na pagkain. Talaga naman raw na pambato ni Suzuki ang ramen niya. Lasang authentic ramen from Japan daw ito. Kain, mura, masarap, busog. Talagang patok ang karinderya ni Mommy Edith dahil hindi nauubos ang mga kumakain sa kanila. Sarap po, stir-fried noodles po siya, ma'am. Yaki udon. Bakit kayo laging kumakain dito? Masarap po, ma'am. Tsaka kayang-kayang presyo. At nakakabusog siya. Mga ilang beses kayo nakapunta dito? 3 times. Ah, talaga? So talagang binabalik-balikan nyo, ha? O sige na, enjoy lang kayo dyan, ha? Thanks to Mommy Edith and Suzuki, hindi na kailangan lumayo at gumasta ng malaki para makatikim ng Japanese food. Mula sa Japan, lumipat naman tayo sa Pakistan. Dito sa UP Diliman, may isang sikat na Pakistani karinderya na dinadayo talaga, ang Cass Food House.
I'm really glad I found a Pakistani restaurant here. It's really cheap as well, unlike the other places around. I get homesick a lot lesser because of this one. Okay yung food. Hindi lang siya pang-estudyante yung presyo, pang-empleyado pa. Middle Eastern cuisine naman ang pagkain na handog ng fast food house sa napakamurang halaga. Ang lahat ng ito ay nagmula sa ideya ng isang happy wife na si Nora Raza. Mami, ano ba yung nag-udyok sa inyo para magtayo ng ganitong klase na restaurant? Kasi, di ba, usually, ang pinakamadaling itayo is Pinoy food or, di ba, yung mga iba, mga rice meals, ganyan. Actually, napag-desisyon na namin ng mag-asawa na bakit hindi natin gawin na lang na mag-resto tayo na in a way na magsaserve tayo ng food sa mababang halaga para ma-introduce naman natin yung mga pagkain na not only for the Pinoys, syempre sa mga other nationalities din. So, I'm sure yung mga students din, di ba? Malaking market rin sila. Yes. So, ginawa namin yung aming pagkain sa lower price. Para nga matikman naman ng mga mas kumikita ng maliliit na, ay, ganito pala siya. Ang madalas orderin dito ay ang ox brain. Yung ox brain natin, pre-boiled na siya. May mga spices na siya inside. Makolesterol pero nalo-lower din siya gawa nga ng ginger. So para sa ox brain, meron tayong garlic, ginger, chopped green chili, coriander powder, cumin, turmeric. So heat up lang natin yung oil. Mga 2 tablespoons lang. Then, ginger. Nakakawala rin kasi ng lansa yung ginger. Yes. Yun. Then after that, garlic. Then, a small amount or pwede rin naman siyang lutuin ng depende sa dami na gusto mo. Kunwari yan, ganyan lang. Yan yung buong size, no? Yeah, actually this is one whole grain. Ang bango niya na agad. Try mo lang siyang maigi. So, Mami, yung mga anak nyo ba, mga marunong din sila magluto ng ganitong klaseng food? Actually, yung eldest ko, tinuturuan ko na siya. So, siyempre, kasi dalaga na, so, kailangan niya matuto. So, actually, favorite namin ng family ko. Pag sa house, nagluluto din ako ng ganito. So, napaaral nyo na rin talaga sila dahil sa business na to? Yes. Masasabi nyo talaga na ito masabi natin bread and butter namin. So, konti lang. Konting sprinkle lang yan. So, ito na yung mga spices. Oo. So, we have the turmeric, cumin, coriander powder, and ito, chili. So, actually, ito ready na. Ito na ang ating ox brain, yung niluto ni Mami Nora kanina. So, titikman na natin. Mami, paano ba to? So, kukuha ko ng konti. Okay, so ito yung ating pita bread. Dami ko yatang kinuha. Tapos, papalamanan mo lang siya. Okay, lalagyan natin ito. Kung ayaw mo ng chili, huwag mo na yan. Please, bigyan mo na. Oops, kung ayaw na maanghang. Tamang-tama lang po yung ano niya. Hindi naman po ako naumay. Okay naman siya. Mami Nora, maraming salamat po sa oras nyo. Thank you so much. You're welcome. Thank you na pinakita nyo pa sa amin kung paano lutuin ito. Tsaka marami kaming natutunan actually. One of my other fears is yung pag-cut ng fingernails. Diba? Kasi miski ako noon sa mga kids ko, nahirapan din ako mag-cut. Happy morning to you. As a new mom, madami akong worries kasi ngayon ko lang na-experience lahat eh.
So, iba yung nag-alaga ako ng mga kapatid, pero iba yung actual na yung baby mo talaga. Katulad ng ibang mga bagong mommy, hindi mawawala ang aking worries. Buti na lang to the rescue ang aking kumare na si Danica para bigyan tayo ng tips sa pag-aalaga kay baby. Alam mo sis, may mga worries pa rin ako eh. You know, syempre, first time mom. Naman. So, one of the things is yung pagbubuhat. Kasi parang, di ba, parang, especially pag nandyan yung mga, like yung mommy ko nun, dahan-dahan yung leeg, yung mga ganyan. So, Parang fragile kasi nila eh. Oo, mas nakaka-nervous. May mga new mommy na takot magkarga sa takot na ang kanilang baby ay mabalian o mahulog. So, ang technique lang niyan dyan is use both hands, tapos yung isang hand mo on the back of the ear para may good grip ka on the below the head. At the same time, yung neck, tsaka yung the other hand naman sa puwet ni baby. So, you also lean forward. One of my other fears is yung pag-cut ng fingernails, diba? Kasi ang liit ng mga daliri. Miski ako noon sa mga kids ko, nahirapan din ako mag-cut. Actually, si Mark pa nga yung mas magaling mag-cut. Ah, talaga? Anong ginagamit niya? Pag super liit, talaga, yung parang nail file na pangbata. Diba? So, may nagbigay sa akin nun. I-file mo na lang muna. Para file lang talaga? Pagtulog. Kasi di ba pag magulo sila masyado. Isa rin sa mga worry ng mga mommy ay ang paggupit ng kuko. Kadalasan, natatakot silang masugatan ng baby or masobrahan ng paggupit ng kuko. Kaya ang advice ni Doc, So, mas gusto natin na yung scissors, ng baby scissors, tsaka filing, kesa yung clipping of the nails. Kasi minsan sumasama, madikit kasi yung balat, tsaka sa yung fingernail. So, madami tayong kaso na nagugupit pati yung skin. ano bang maganda pag mga kabag? Di ba, uso yan sa mga babies? Kabag, oo. Padapain. Padapain? Oo. Okay. Or dapat kasi Karga mong nakadapa? Hindi, padapain mo siya sa bed. Or may karga na yung parang nakaganyan siya sa'yo. Nandito yung tiyan niya. Okay. Tapos yung paa niya nandyan. So, nakasupport ka ng konti sa Tapos you pat the back or ano? Hindi, or wala? ganyan lang. Oo. Sintayin mo umutot? Antayin mo umutot. Maraming mga bagong mommy na hindi informed ng tamang paraan ng paggamot sa kabag ni baby. Kadalasang pinapahiran ng tiyan ng baby ng asete de manzanilla. Meron daw mas mabisang paraan para mawala ang sakit ng tiyan ni baby. Eto ang sabi ni Doc. So, ang kabag, for us, yung term namin dyan, yung colic. So, wala talaga tayong specific reason or explanation for the colic. It's just madaming air. So, we do some massaging. So, again, yung oil na ginagamit natin, mineral oil, rub your fingers, rub your hands, and then do the massaging para at least ano natin yung sa kabag ni baby. Tapos, again, also put pressure on the stomach ni baby. Mukhang nasa-stress na siya. Kailangan na niya matulog. Antok na, no? Gigigil na. Oo nga. Are you pooping? Or sleepy? Nakakunot yun, oo. Are you sleepy? Huh? Sleepy na? Sleepy? Yeah? Sis, alam mo yung pinaka-scary? May nabasa ako sa mga baby books. Yung pag tulog na tulog daw yung mga baby, bigla na lang namamatay. Oo. Ano yan? SIDS. Sudden Infant Death Syndrome. Ano yun? Paano yun? Yung mga minsan bigla na lang namamatay sila, hindi nakakahinga. Kaya Bakit? dapat minsan kasi yung kumot, na-suffocate, di ba? Minsan magulo na yung mga babies, gulo-gulo yung hands nila. Tapos nalagyan na pala ng kumot, na-suffocate na, or unan. Siyempre, di pa nila kayang iganon yung unan. So, ang tagal na pala nakaganon, super bigat ng unan. Or baka a big stuffed toy, mga ganon eh. Sudden infant death syndrome. So, ang recommendation natin dyan, pag natutulog ang bata, dapat flat on back. So, supine, kumbaga sa likod, hindi pwedeng nakataob. So, ang recommendation is, dapat yung mattress hindi masyadong malambot.
no? So, dapat mag-firm siya, tapos wala masyadong blankets, walang mga pillows. If mag-use kayo ng pillow, yung bolster pillow, yung bilog. Buti na lang pala sis, may nag-advise sa akin na kumuha ng FamCam on PLDT Home DSL. Kasi at least ngayon, hindi na ako nag-worry. Mamamonitor ko na si Kyo na 24/7. Ay ko siya nakikita. Ayan no, tingnan mo. Ayan na siya sa crib. Ay, oo diba? nga. At least kung nandito ako sa baba, o kaya pupunta ako sa office or sa commissary or sa shop, nakikita ko siya. The best talaga siya kasi, diba, tayo, busy tayo, or yung sa business, or ikaw yung mga classes mo. Or pag nagluluto ka dyan, Nagluluto. nagsisikan kayo ni Jimmy dyan sa baba, may silip-silip lang dyan sa FamCam. Sis, paano siya nag-work? Actually, madali lang siya eh. Kailangan mo lang ng internet connection or yung PLDT DSL. Tapos, ilagay mo lang yung camera, yun, like for us, dun sa kwarto ng mga babies or basta kung saan yung Kung mga saan bata. sila. Oo, kung saan sila. Tapos yun, makikita mo na. You don't have to worry anymore. So, yun. Syempre, pag hindi tayo nag-worry, happy life, happy home. Yes. Diba? Tama naman Correct. dyan. Di ba mga new mommy, ang pag-aalaga ng baby is not as easy as 1, 2, 3? Thank God sa mga tips ni Doc at Maring Danica. Alam na natin ngayon ang tamang ways sa pag-aalaga. Pwede na tayong mag-chill dahil kapag si mommy worry-free, happy si baby. Kaya sa magigiting na misis at mommy, be proud! Tayo kaya ang may pinakamahirap na trabaho sa mundo. Kaya saludong-saludo kami sa inyo. Kaya naman, abangan ninyo bukas ang mga sorpresa pa namin sa inyo dahil mas marami kayong makikilala mga idol mommy at mga tips para naman sa everyday, maging happy wife at happy life kayo. Yes, at kung gusto nyo kaming kabanding, please follow us on Instagram, Twitter, and Facebook. And please stay tuned dahil susunod na ang Solve na Solve. Mas masaya talaga ang morning pag tayo magkakabonding dito lang sa ultimate happy place ng Happy Wife, Happy Life! Cheers! 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 Cheers sa red wine. O diba, parang pang restaurant na. Bango. Tao po, very pangkabi. Ay! Hello! Hello, welcome. Welcome. Pasok ka sa bahay ko. Bahay mo pala Bahay to. ko pala to. Ang ganda-ganda ng bahay mo. Halika, tuloy ka, tuloy I-tour ka. mo ako sa bahay mo. Napakaganda. Pasok. Pasok mo kayo, sundan nyo kami. Charot. So, ikaw lang din minsan. Kinakarir ko na yan. So, marunong ka gumawa ng bulaklak. Hindi yung bulaklak mismo kasi si Earth lang yung gumagawa. Si Mother Earth lang yung gumagawa. Hindi ako yung kantada. Ay, totoo. I mean, yung pag-arrange. Ito, Oo, guys. Ikaw yung nagawa paggawa. niya. Hindi. Oo, ito. Yung Ay, maliit. wow. Ito, yan. Pagka downtime, dito kami. Nood ng TV, nagluluto ako doon. May nangaharana naman. Sa Grabe gitna ka daw, naman. be. Mas maganda daw na nasa gitna ng boys. Ay, grabe naman. Napaka-sweet naman ang dalawang to. Si Koy nga pala. Hello, Si Koy. Appear. Grabe, magkamukha kayo yung tatuan. Grabe.